Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa muling pagbabalik ng Blue Ribbon Committee hearing ngayong Nobyembre kung saan inamin ni Senator Lacson na muli siyang magbabalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ay may mga nakahandang mga pasabog na ilalantad sa pagdinig kung saan merong umanong mga malalaking isda o opisyal ang magbibigay ng testimonya at merong opisyal na malalantad ang baho. Sa kaugnay na balita, Senator Marcoleta ay maaaring mahaharap sa grave misconduct at serious dishonesty dahil sa umano'y pineke na sworn affidavit ni Orly Regala Goteza, ang retired Philippine Marine soldier na surprised witness ni Marcoleta at Mike Defensor na lumantad sa Blue Ribbon Committee hearing at kumanta ng mga mali-maletang pera na idineliver di umano sa mga bahay ni na dating House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Representative Zaldico. Subalit ang malaking problema ni na Marcoleta at Defensor ngayon ay ang pag-deny ni Atty. Espera na siya ang abogadong pumirma ng sinumpaang salaysay ni Goteza. At tila nagtatago na itong si Orly Goteza at hindi na mahagilap dahil hindi na ito sumipot noong ipinatawag ito sa DOJ or Department of Justice upang mabigyan di umano ng proteksyon. Noong isang araw, sa press interview ni Defensor ay inamin itong nasa grupo ng Philippine Marine soldier si Goteza at protektado di umano ito ng mga dating kasamahan. At haharap umano ito sa Blue Ribbon Committee hearing sa darating no November 14. Subalit ngayon lamang ay naglabas ng statement ang Philippine Navy na wala umano sa Philippine Marine si Goteza at hindi umano sila political partisan bilang mga professional na grupo. Ayon kay Captain Martinez ng Philippine Navy, ay noong June 2020 pa hindi nakasapi si Goteza ng Philippine Marine Corps. Kung ganoon ay tila nagkakagulo na sina Goteza, Defensor at Marcoleta. Napag-alaman din na noong nasa Senado si Goteza bago ito humarap sa Senate Gallery ay dumaan di umano muna ito sa opisina ni Marcoleta at kita di umano ito sa CCTV na kinuha na ni Senator Lacson. Kung ganito ay mukhang malalagay sa alanganin sina Defensor at Marcoleta. Maaari umano itong grounds ng isang senador for administrative case sa Office of the Ombudsman kung saan si Jesus Crispin Remulla na ang bagong ombudsman ngayon. Kung mapapatunayan na gawa-gawa lamang sinumpaang salaysay ni Orly Goteza, ito'y grounds umano ng serious dishonesty at grave misconduct bilang opisyal. At dito papasok ang ombudsman. Maaari siyang mag-request ng letter for dismissal sa Senado. At ang Senado naman ang magde-decide through Ethics Committee ng Senado at pagbubutuan nila ng majority kung ano ang nararapat sa nasabing opisyal. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, ito na. Nagkakagulo na ito. Ang gulo-gulo na nitong sila Defensor, sila Marcoleta at itong si Goteza. Hindi na malaman kung anong totoo sa kanila eh. Ha? Hindi na maintindihan anong totoo sa kanila. Kahapon ang haba-haba ng interview kay Mike Defensor. Ha? Sinasabi niya na nasa nasa loob daw ng compound ng Philippine Marines. Pinoprotektahan daw si Goteza ng mga kasamahan niyang Marines. Oh, yun, ang linaw-linaw ng sinabi ni Mike Defensor. Hindi daw tumataka si Goteza. Ito daw ay nasa kustodya ng Philippine Marines, nasa loob daw ng Marines compound. Tapos ngayon, mismo ng Philippine Marines mismo ng Philippine Navy ang nagpahayag wala sa kanila si Goteza. Hindi nila ito pinoprotektahan. O di sinungaling si Defensor. Sinungaling si Defensor. Ha? Ay mga kabunyog, mga kababayan, ano bang nangyayari sa mga ito? Paano nila maididiin si Romualdez? Gusto nilang idiin si Romualdez. Ito yung kanilang primary witness. Pangunahing testigo nila ito. Si Goteza. Gusto talaga nila na ang mapakulong nila si Romualdez. Ay paano kung madidiin si Romualdez? Itong inyong testigo na si Goteza ay hindi mo na alam kung nasaan. At itong sila Defensor na nag-produce dito kay Goteza, ang gulo-gulo. Bilang opisyal. Hindi mo na maintindihan kung
Papaniwalaan mo ba sila o hindi? O, o katulad ngayon, napanood nyo naman yung interview kay Defensor. Ang sabi niya, nandun daw sa Marines. O pero ito yung statement ngayon ng Philippine Marines, mga kabunyog. O ito. Ito yung mga balita ngayon, no? Orly Gutesa, hindi protektado ng Philippine Marine Corps ayon sa Philippine Navy. Ngayon lang po yan, no? October 30, 2023. O, kaya, sinungaling si Mike Defensor. O magtanim ka na lang daw, Mike. Sabi ni Jason Francisco, magtanim ka na lang daw ng kamuti sa probinsya. Stop politics na daw. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit ang Philippine Navy ang naglabas ng statement? Alam nyo, mga kabunyog, ang Marines, akala ko nga noon, ang Marines, Army. Hindi pala. Ang Philippine Marines, yan ang elite ng Navy. Kumbaga, ang Philippine Navy, isa sa service commands ng Armed Forces of the Philippines. Ang elite nila, ang elite force nila, Marines. Kapag Philippine Army, ang elite force ng Philippine Army, Scout Ranger. O, ganun pala yun, ano? Ganun pala yun. Kaya, bakit Navy ang naglabas ng statement? Kasi ang Philippine Marine Corps ay nasa ilalim ng Philippine Navy. At ang Philippine Marine Corps ay ang elite na unit. Elite yan. Yan ang elite force ng Philippine Navy. O, ngayon, ito na. Ito yung statement ng Philippine Navy. Anuin ko ito. Yan. Ito yung mas mga kabunyog. Ito yung mas mahaba-haba na statement. Basahin ko Basahin ko. The Philippine Navy emphasizes that Mr. Orly Regala Gutesa has been retired from the Philippine Marine Corps since June 30, 2020. As a retired serviceman, he no longer falls under the administrative authority of the Philippine Navy. Any engagements or interactions he may have present are undertaken in his personal capacity. It must also be made clear that Orly Regala Gutesa is not under the protection of the Philippine Marine Corps, which has no involvement in his personal affairs. The Philippine Navy remains committed to its mandate as a professional and non-partisan organization dedicated to upholding national sovereignty and serving the Filipino people with honor and integrity. Yan po ang bahagi ng statement ni Captain Marisa Martinez, ang spokesperson ng Philippine Navy. O yun si Gutesa pala, 2020 pa, wala na siya sa Philippine Marines. Nag-retire na siya noong 2020. Kaya ito, paano yan? Yung sinabi ni Mike Defensor, ang lakas ng loob niyang magsabi, sabi niya, si Orly Gutesa ay pinoprotektahan ng mga kasamahan niya sa Philippine Marines. Alam niyo ang pinipicture out doon ni Defensor na parang si Gutesa ay hinahanting ng grupo nila Romualdez. Yun ang parang pinapalabas ni Mike Defensor na doon Tila ganun yung kanyang pinipicture na sitwasyon na kinalalagyan ni Gutesa. Na si Gutesa, matapos mag-appear doon sa Senate hearing at tinuturo niya si Romualdez kasi sabi niya nagdala sila ng pera doon, ito'y pinag-iinitan ng kampo ni Romualdez. Kaya para maging lagay siya sa safe na tinulungan siya ng kanyang mga kasamahan dati sa Marines. Kumbaga parang may halo pa itong parang related pa sa mga kuditang pinag-uusapan at saka itong mga destabilisasyon. Kasi parang lumalabas, alam naman natin, parang ang pinapalabas ni Mike Defensor doon sa interview sa kanya, pinoprotektahan si Gutesa ng mga kasamahan niya sa Marines.
Parang kapag ginalaw nyo itong kasamahan namin, ha, mag-aalsa ang mga Marines. May mga ganung ano yan eh. Ganun ang ini-insinuate dyan. Parang wag nyong gagalawin ang ano namin, kapatid namin na Marines. Ha? Mag-aano kami. Puprotektahan namin ito ano man ang mangyari. Pero ang problema pala, wala naman, hindi naman wala sa proteksyon ng Marines si Orly Gutesa. So ngayon, ano na ngayon? Paano kayo papaniwalaan Mike Defensor, Marcoleta at Gutesa? Hindi na maintindihan ng ano nyo eh. Kung may testigo kayo, matibay ang testigo nyo, ano yan eh, panindigan niya na. Panindigan niya na. Ito, hindi mo maintindihan kung gusto nila paniwalaan si Gutesa. Paano mo papaniwalaan yan? Yung kanyang sinumpaang salaysay, peke yung perma nung nagnotaryo. Pangalawa, nung pinapatawag na si Gutesa sa Department of Justice, hindi sumipot. Kung ikaw, testigo ka laban kay Martin Romualdez at papanindigan mo talaga, gusto mo kasing makulong si Romualdez kasi para may managot, ha? Para mapanagot ito kasi maraming nagtuturo kay Martin Romualdez. Ikaw, kung ikaw yung whistleblower laban kay Romualdez, pag pinatawag ka ng DOJ, sisipot ka. Ipapakita mo na hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako takot at hindi ako nagsisinungaling. Ang nangyari, hindi na sumipot si Gutesa doon sa Department of Justice. At ang pinapalabas pa ni Mike Defensor, natatakot na daw kasi na para protektahan daw ito, nandun ito ngayon sa loob ng compound ng Marines. Siyempre, ang Marines, ang Philippine Navy, magre-release ng statement na hindi nila pinoprotektahan si Gutesa. Siyempre, Romualdez yan. Dating speaker yan. Tatawagan niya ng Marines. Nandyan ba sa inyo si Gutesa? Bakit nyo pinoprotektahan yan? Dapat ilabas yan. O di siyempre, kaya naglabas ng statement ang Philippine Navy para sabihin, wala sa amin yan si Gutesa at hindi namin yan pinoprotektahan. At ayaw naming ma-involve dyan sa mga politika-politika na yan. Yan yung tenor ng statement ng Philippine Navy. Dumidistansya ang Philippine Navy. Sinasabi ng Philippine Navy, wala kami professional kami, ayaw naming ma-involve dyan sa mga partisan politics na yan. Kaya wala sa amin si Gutesa. Hindi namin yan pinoprotektahan. Paano na ngayon yan, Mike Defensor? Paano na ngayon yan, Mike Defensor? Paano kayo papaniwalaan? Yung testigo nyo, nawawala na ang kredibilidad. Ikaw rin Mike Defensor na nag-produce kay Gutesa. Hindi mo na rin alam. Paano ka papaniwalaan? Ang paniwala na lang sa iyo dyan, Mike Defensor, kapag sa November 14 sa hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson, i-produce mo si Gutesa. Yun na lang. Doon ka mag-recover. Doon ka mag-recover, Mike Defensor. I-produce mo si Gutesa sa November 14. Panindigan niya ang kanyang mga sinabi. Pero dito, wala na eh. Nawawala na ang tiwala sa inyo. Hindi na paano kayo papaniwalaan sa inyong mga sinasabi? Gusto nyong ipin down si Romualdez. Gusto nyo talagang madiin si Romualdez. O di dapat, si Gutesa, panindigan niya ang mga sinabi niya kontra kay Romualdez. Huwag siyang magtago. Pag pinatawag siya sa Senado sa November 14, umattend siya. Pag hindi yan umattend, wala na. Huwag na kayo, Mike Defensor, magbabanggit tungkol kay Gutesa. Wala na yan. Kaya ito kahapon pinapanood ko yung interview sa kanya nila Ed Lingaw. Siya? Wala siyang hindi siya nagdadalawang isip magsabi Sabi ni Mike Defensor, nandun siya sa loob ng Marines compound. Under siya sa proteksyon ng mga kasamahan niyang Marines. Ay, sos. Tapos ngayon, ayan na, nagsalita na ang Philippine Navy. Wala sa kanila. Hindi nila kailanman po protektahan si Gutesa. Kasi sabi ng Philippine Navy, ang mga engagements ngayon o kinasasangkutan ni Gutesa ay sarili niyang desisyon.
Hindi pwedeng ma-involve dyan ang Philippine Marines. Oh? Kaya ang tawag dito, yung sinabi mo, Mike Defensor, na nasa loob siya ng Marines, tell that to the Marines. Yan yun. Oh, tell that to the Marines. Paano pa kayo papaniwalaan yan? Paano pa kayo papaniwalaan? And yet, gusto nyo na idiin si Romualdez. Kung gusto nyong madiin si Romualdez, mag-produce kayo ng testigo na may kredibilidad. Yan yun. Kaya ano ito itong si Mike Defensor. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Nakakahiya. Galawang DDS na naman to . And yet, nagrereklamo si Cayetano, nagrereklamo sila Marcoleta, nagrereklamo sila Villanueva na bias daw ang Blue Ribbon Committee, bias daw ang ICI. Kapag si Romualdez na daw ang tinutumbok, pinoprotektahan daw. Ay paano mo sinasayang pinoprotektahan yung testigo ninyong si Gutesa hindi mahagilap? Tapos ngayon sinasabi niyong nasa Philippine Marines, sabi ng Marines wala sa kanila. Paano kayo papaniwalaan yan? Ay, Mike Defensor, kaya na lang siguro hindi nanalo itong mayor ng ng Quezon City si Mike Defensor. Kaya rin hindi siya nanalong senador noong 2007. Nawala na ang tiwala sa kanya ng tao. Lalo na nung panahon na nagpakatuta siya kay Gloria Arroyo noon. Nung mga panahon, okay pa ito. Aktivista rin to si Mike Defensor . Kasama ito dun sa Spice Boys, yung lumaban kay Erap noon. Kasama ito sa mga nagplano ng pagpabagsak kay Erap, si Mike Defensor. Pero nung naupo na ito kay Gloria, naging GMA boy, nawala na yung kanyang mga prinsipyo. Naging political operator na. Nakabalik uli nung maging party list ng Anak Kalusugan. Kaya lang nung tumakbong si mayor ng Quezon City kalaban si Joy Belmonte, wala. Talo siya. O ngayon nasa DDS siya ngayon, kasamahan nila Marcoleta, kasamahan nila Attorney Vic Rodriguez. DDS, umaasa sila ngayon kay Sara Duterte. O na baka yung kanyang karera sa politika ay makarecover sa pamamagitan ni Sara. So ngayon, nagtutulong-tulong sila nila Marcoleta, nila Attorney Vic Rodriguez para maano si Romualdez, mas masama si Romualdez dito. Okay naman yun. Kung may testigo talaga sila kay Romualdez, okay yun. Kaya lang dapat mag-produce sila ng testigo nilang kapanipaniwala, may kredibilidad. Ay kaya lang ngayon, tulad nyo niyan. Ang labas, ang gulo-gulo na ninyo paano pa niyan papaniwalaan? Anyway, ang last na testing na lang yan, Mike Defensor, para makabawi kayo, i-produce din nyo si Gutesa sa November 14. Yun na lang. Yun na lang, Mike Defensor, November 14, i-produce nyo si Gutesa. Hayaan yung siya, sagutin niya lahat ng tanong sa kanya. Kasi matapos siya magbigay ng pahayag noong hearing sa Blue Ribbon, wala na, hindi na siya mahagilap. Pinatawag sana siya sa Department of Justice, hindi na rin siya umattend. Tapos yon, ang huling balita, ito na ang sinabi mo, Mike Defensor, na nandyan sa Marines, sa compound ng Marines. Ay, pinabulaanan ngayon ng Marines anyway, ayan mga kabunyog, mga kababayan. Ay, Mike Defensor, ano na bang nangyari sa'yo? Hindi ka na nakaka-recover sa political career mo Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, Mike, kung gusto mong makarecover kayo dyan kay Gutesa, i-present nyo sa November 14. Kung may nalalaman talaga siya kay Romualdez, sabihin niya, panindigan niya, huwag siyang matakot. Gusto rin namang malaman talaga ng bayan kung anong totoo dyan kay Romualdez. Now. Okay, all right. And then there's a request for 45 million to expand it, no? To put 3 more. In the event, Your Honor, that we will not be able to secure rent-free spaces, that's our proposal to Okay. perhaps either establish our own building or space or rent such spaces, Your Honor.
And there's also there's also in the budget 568 million for IT. No? This is for case management, supply and asset management, and establishment of cybersecurity. I know that ang mga offices katulad ng Ombudsman, Judiciary, tambak ng papel yan eh. No? Kailangan talaga everything is as much as possible paperless na. So Judiciary, ganun rin ang kanilang, I saw in their budget, ang laki ng investment nila on IT. Kasi ang track nila is to go paperless as much as possible. No? So can we have some description on this IT project? Itong 568 million. Sir, Mr. Chair, we are proposing for the upgrade of our cabling system, the what's this? Wide data storage system for digitized documents in line with the program of our new ombudsman to digitize and go paperless, Your Honor. And these are also likewise in the improvement or proposed putting up of a cyber lab for the office so that our lawyers, our investigators will be apprised of the new technology, Your Honor. Yeah, important I think an important program is the digitization para paperless na talaga. Yes, Your Honor. Yeah. Kasi paper takes up space rin eh. Yes, And actually space is expensive. that is one of our problems, Your Honor. That's why in the previous budget hearings, we were asking for some budget so that we could perhaps rent an office space or a warehouse where we could put up the volume of documents that we have now on the central office, Your Honor. Mr. Chairman, Yes, Moonsman. in the light of the digitization stage that we want to undergo, probably we will also seek tax experts in artificial intelligence to help us process information faster. Because of the volume of documents that we have, the volume of transactions, we may have to go AI, and we're just having a consultant give us the advice very soon so that we may be able to request that matter with the Senate, with the Finance Committee, sir. That's a very good idea. In fact, kami dito sa Senate, we're using yung off-the-shelf lang naman, no? OpenAI to read to help us analyze the reports, give us summaries. Kasi ibang mga reports na kukuha namin, ang kakapal, it takes time, no? So, I think in the same manner, sa inyo, mas grabe rin, no? So, the use of AI, particularly in your field, nakikita ko necessity na ngayon from now and in the next few years. And the technology is getting very sophisticated. Meron ng AI for medical, may AI na for lawyers, may AI for very specific industries. So, I'm sure in your field, meron rin ganun na technology. Yeah. Yes, sir. I think that it's a good opportunity to start using technology to combat corruption, because the widespread scope of corruption is just there throughout the whole country, and artificial intelligence can shorten the chase or just cut the chase, so to speak, Mr. Chairman. Thank you for that, Ombudsman. I also saw in your budget there is a amount for training and scholarship expenses. It's quite substantial, about 178 million for 2026 proposed. May I know the details of this account? Sir, Yes. Mr. Chairman, when we were briefed about
when I was briefed by the deputy ombudsman and the special prosecutor 2 weeks ago, it came to the discussion that the training programs of the ombudsman's office will have to be done with local resources, because we used to be trained through the funding of the U.S. government and other multilateral organizations. But this time we have to go all local, and we did this for cybercrime and other modernization knowledge of the digital landscape, because of the corruption issues involved there also, sir. And we may need these cybercrime experts to come in to broaden the scope of the knowledge of our investigators and our litigators, sir. Training for the personnel of ombudsman, yung mga tao natin. Yes, sir. Yes, sir. Oo. And typically, what aside from cybercrime, what other trainings are Sir, you looking at? the most modern investigation techniques and tools that may be needed to be able to combat like in money laundering and other understanding of money laundering techniques, like the alternative currencies being used now to launder money, sir. Mm-mm. And why is there a change in policy that the US, that the foreign funded? I agree with you. In fact, philosophy ko nga ngayon while reviewing the budget, yung mga trainings, mga subsidies, even mga scholarships, dapat locally funded. Dapat tayo nagpopondo nun kasi kaya naman natin. Rather than borrow, kahit na foreign funded yan, borrowing pa rin, utang pa rin. No? So, why is there a shift in policy? I think, sir, that when President Trump came into office, he decided to cut the subsidies to many programs and projects of their government directed at other countries. And even in the United Nations, Mr. Chairman, in the UN Office of Drugs and Crime, the subsidy has gone down tremendously. And it's a problem that they were facing when I was there last March, when I was talking to the Office of Drugs and Crime in Vienna, sir. It also affected yung mga binibigay nila na mga grant and ganitong training support. Yes, sir. We were very much affected by that. Okay. But definitely we have the resources to support the ombudsman and the other offices. No? Sabi ko, kung meron silang mga training requirements, we can support it with our own funds. And mas maganda kung tayo kasi tayo naman nakikinabang doon. No? Yes, sir. We have also are reaching out to the LGUs to train them about anti-corruption measures, so that the systems being adopted by them in dealing with the business of governance will be more transparent, sir. So hopefully these training programs will come into play and make a significant impact in the way the local governments run also, sir. Mr. Chairman. Thank you, Ombudsman. Meron din kayong you also have an advocacy on preventing corruption. And I think part of the advocacy is also making people understand accountability, integrity, and all among us public servants, no, from barangay captain all the way hanggang sa pinakamataas hanggang senador. Itong advocacy ninyo, can you give us a description on that advocacy? Yes, Mr. Chair. The Itong, office, Deputy Ombudsman, it's called the Corruption Prevention Program. yes. No, to a tune of 102 million. And there's a sub-program there called Development and Implementation of Integrity Promotion Programs to generate a critical mass of anti-corruption advocates in the campaign against official abuse. No, and this is a good program, I think. No, like yung dala sabihin, prevention is better than cure. No, if we can have a program to awaken integrity, awaken accountability, and even people should appreciate that the penalties involved might cost them their future.
mas maganda yun para hindi na sila sumubok pa. No? But can I have a description of this program? Yes po. We conduct corruption seminars for LGUs and for other sectors, other agencies in government. We have a special module program for armed personnel, for police, for those agencies. And basically, sir, we go to these provinces, we go to these agencies, we conduct a 3 or 2 day seminars so that they will be aware of what the corruption really is. Because a lot of people, a lot